mayroong isang tunog na mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Ang katahimikan. Iyon ang unang bumati kay Alejandro Montemayor sa pagpasok niya sa malawak na pinto ng kanyang mansyon. Ang katahimikan na parang sementong tumigas sa hangin, pumupuno sa bawat sulok ng espasyo na dapat sana ay puno ng buhay. Automatikong lumuwag ang pagkakatali ng kanyang kurbata. Dito sa loob ng sarili niyang pamamahay, walang kwenta ang titulo niyang CEO. Walang halaga ang mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Dito, siya ay isang simpleng ama, isang amang bigo. Dumaan ang kanyang mga mata sa malalaking portrait na nakasabit sa dingding. Isang masayang pamilya. Siya, ang kanyang magandang asawang si Isabela, at ang kambal nilang sina Ili at Noah. Mga ngiting abot hanggang tenga. Isang litrato ng kasinungalingan. Isang alaala ng panahong hindi na babalik. Mahigit isang taon na. Isang taon na mula nang maglaho si Isabela na parang bula, at kasama niyang naglaho ang mga salita sa bibig ng kanyang mga anak. Natanaw niya ang kambal sa sala. Nakaupo sa sahig, magkahiwalay. Hawak ang kani-kanilang laruan, pero hindi naman naglalaro. Ang kanilang mga mata ay blangko. Hindi sila umiiyak. Hindi sila nagsisigaw. Para silang mga manika na walang buhay. Trauma response, sabi ng pinakamagaling na child psychologist sa Maynila. Kailangan ng intervention, sabi ng isa pang behaviorist. Bigyan natin sila ng oras, sabi ng isa pa. Isang parada ng mga eksperto ang dumaan sa bahay na ito. May dalang mga teorya, mga chart, at mga terminolohiyang hindi niya maintindihan. Pero lahat sila ay nabigo. Sa bawat pag-alis ng isang eksperto, lalong lumalalim ang katahimikan, lalong lumalamig ang bahay. Napabuntong hininga si Alejandro, isang tunog na tila nilamon din ng katahimikan. Kaya naman nang dumating ang aplikanteng nagngangalang Luna Reyes, kaninang umaga, wala na siyang inaasahan. Ang resume nito ay simple. Walang master's degree, walang specializations. Nakasulat lang doon, mahusay sa pag-aalaga ng bata. Anong method ang gagamitin mo sa kanila? Tanong niya kanina. Ang boses niya ay pagod na sa paulit-ulit na tanong. Ang babae sa harap niya ay hindi man lang natinag. Maliit ito, may simpleng ayos, pero ang mga mata nito ay may kakaibang bigat at pangunawa. Wala po akong method, sir, sagot nito sa mahinahong boses. Hindi po ako psychologist. Ang mayroon lang po ako ay pasensya at oras. Isang sagot na iba sa lahat ng narinig niya. Walang pangako, walang komplikadong paliwanag, tanging simpleng katotohanan. Sa sobrang desperasyon, tinanggap niya ito. Ngayon, mula sa kanyang opisina, pinapanood niya si Luna sa mga monitor ng CCTV. Nasa hardin ito, kung saan naroon din sina Ili at Noah, pero hindi niya ginagawa ang ginawa ng iba. Hindi niya sinusubukang kausapin ng mga bata. Hindi niya sila pinipilit maglaro. Nakaupo lang siya sa damuhan, ilang talampakan ng layo mula sa kambal. Tahimik. Nakatingin lang sa malayo. Paminsan-minsan, may ipapakita siyang isang uri ng dahon o isang langgam na gumagapang at magsasalita siyang mag-isa na parang nagkukwento. Alam niyo ba, sa tondo, kapag brownout, ganito rin katahimik. Narinig niyang sabi nito sa mahinang boses na abot ng mikropono ng CCTV. Pero doon, nakikinig kami sa boses ng bawat isa para hindi kami malungkot. Walang reaksyon mula sa kambal. Napasandal si Alejandro sa kanyang upuan. Nararamdaman na naman ang pamilyar na pagkabigo. Isa na namang pagkakamali. Ano bang iniisip niya? Paano makakatulong ang isang simpleng babae kung saan nabigo na ang mga pinakamagagaling? Akmang papatay na niya ang monitor nang may isang maliit na galaw na nakakuha ng kanyang atensyon. Si Ili, ang kanyang panganay. Dahan-dahan itong tumayo. Naglakad ito palayo sa direksyon ni Luna. Pero bago ito tuluyang umalis, yumuko ito.
Pumitas ng isang maliit na dilaw na bulaklak mula sa damuhan. Lumingon ito. Siniguradong hindi nakatingin si Luna. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw na halos hindi nakita ni Alejandro, lumapit ito sa likuran ni Luna. Maingat nitong inilapag ang bulaklak sa damuhan sa tabi mismo ng babae. At mabilis itong tumakbo palayo. Napahilig si Alejandro palapit sa screen. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nakita. Pinindot niya ang zoom at doon, kitang-kita niya ang isang maliit, dilaw na bulaklak sa tabi ni Luna. Isang maliit na bulaklak sa gitna ng malawak na hardin. Isang maliit na senyales sa gitna ng isang taon ng katahimikan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Alejandro ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Pag-asa. Kinambo, para kay Luna, ang mansyon ng mga Montemayor ay may sariling paghinga. Pero hindi ito paghinga ng buhay. Ito ay isang mabigat at malungkot na buntong hininga. Nararamdaman niya ito sa lamig ng marmol na sahig kahit nakasapatos siya. Naririnig niya ito sa katahimikan ng mga pasilyo na kayang lunukin ang kahit anong tunog. Nakikita niya ito sa mga mata ng dalawang batang anghel na nakalimot ng magsalita. Hindi niya trabaho na ayusin sila. Alam niya yon? Sino ba naman siya? Wala siyang degree. Wala siyang alam sa mga komplikadong salita na ginamit ng mga nauna sa kanya. Ang tanging alam niya ay ang pakiramdam ng pag-iisa. At alam niya na ang pinakamabisang lunas doon ay hindi salita, kundi ang simpleng pag-alam na may isang taong nandyan. Kaya iyon ang ginawa niya. Naging anino siya na laging nandyan. Nang bumuhos ang malakas na ulan isang hapon, umupo siya sa tabi ng malaking bintana sa sala. Umupo rin sa sahig sina Eli at Noah. Ilang talampakan ang layo sa kanya, nakatingin sa mga patak ng ulan na humahampas sa salamin. Ang tunog ng ulan, bulong ni Luna sa sarili, pero sapat na para marinig nila. Parang may sarili siyang kanta, minsan malungkot, minsan parang galit. Pero alam nyo, pagkatapos ng ulan, laging mas malinis ang hangin. Hindi sila sumagot, pero nakita niya ang bahagyang paggalaw ng ulo ni Noah na para bang mas pinakikinggan nitong mabuti ang tunog. Tuwing umaga, bago sila magising, nag-iiwan siya ng 2 biskwit na may nakangiting mukha na gawa sa icing sa labas ng pinto ng kanilang mga kwarto. Hindi niya alam kung kinakain ba nila, pero araw-araw, pagbalik niya, wala na ang mga ito. Isang gabi, nagising siya sa isang mahinang tunog, isang paghikbi. Dahan-dahan siyang bumangon at sinundan ng tunog hanggang sa pinto ng kwarto ni Noah. Nakasara ito. Sa loob, naririnig niya ang pigil na pag-iyak ng bata. Gusto kong pumasok, naisip niya. Gusto ko siyang yakapin, pero pinigilan niya ang sarili. Ang pagpasok ng walang pahintulot ay isang uri ng panggugulo. Ang tiwala ay parang isang takot na ibon. Hindi mo ito mahuhuli. Kailangan mong hintayin na ito mismo ang lumapit sa'yo. Kaya umupo siya sa sahig, sa labas ng pinto, at isinandal ang kanyang likod dito. Shhh! Bulong niya sa hangin. Okay lang yan. Umiyak ka lang. Naramdaman niya ang sarili niyang mga mata na nag-iinit. Naaalala ang mga gabing pinapatahan niya ang nakababatang kapatid na si Maya matapos silang maulila. Iisang kumot, iisang unan, at ang tanging pangako na kaya niyang ibigay. Andito lang ako. Bulong niya sa pinto. Hindi ako aalis. Andito lang ako. Paulit-ulit niyang sinabi iyon na parang isang dasal hanggang sa unti-unting nawala ang mga hikbi at napalitan ng tahimik na paghinga ng isang natutulog na bata. Kinabukasan, sa hardin, may napansin si Luna, isang luma at kinakalawang na si Isaw na nakatago sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nakalimutan na yata ito ng panahon. Kumuha siya ng basahan at isang timba ng tubig. Matiyagan niyang nilinis ang bawat piraso nito, tinatanggal ang alikabok at mga tuyong dahon.
Inalis niya ang kalawang hanggang sa lumabas ang dati nitong kulay, pula at dilaw. Pagkatapos, sa halip na tawagin ang mga bata, umupo siya sa isang dulo nito. Sinimulan niyang itulak ang sarili gamit ang kanyang mga paa, pataas-baba, dahan-dahan. Habang gumagalaw ang siisaw, nagsimula siyang magham ng isang lumang kanta na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Isang kantang pampatulog. Naramdaman niya ang paglapit nila. Hindi niya kailangang lumingon. Una si Ailey. Tumayo ito, malapit sa kabilang dulo. Pinapanood lang ang pag-alon ng sisaw. Pagkatapos ay sumunod si Noah, nagtatago sa likod ng kanyang kapatid. Hindi sila nagsalita. Hindi rin nagsalita si Luna. Nagpatuloy lang siya sa pagham at marahang pag-ugoy. Maya-maya, iniabot ni Eli ang kanyang kamay at hinawakan ang malamig na bakal ng upuan sa kanyang tapat. Tila sinusuri ang tibay nito. Tumigil si Luna sa pag-ugoy. Dahan-dahan siyang tumayo. "Subukan niyo," sabi niya sa pinakamalambing niyang boses. Nagkatinginan ang magkapatid. Isang pag-uusap na walang salita. Pagkatapos, sa isang iglap, umupo si Eli. Sumunod si Noah. Ngumiti si Luna. Pumunta siya sa gitna at marahang-marahan, itinulak niya ang siisaw pababa sa panig ni Eli at pagkatapos ay sa panig ni Noah. Pataas, pababa, pataas, pababa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang langit-ngit ng lumang bakal. Ngunit bigla, may narinig siyang bago. Isang tunog na napakaliit na halos inakala niyang guni-guni lang. Isang munting tikhim mula kay Eli. Sinundan ito ng isang maliit, pumipiyok na tunog mula kay Noah, na parang isang halakhak na hindi sigurado kung paano lalabas. At doon na nangyari, isang tunay na tawa. Mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas. Isang malinis at dalisay na tunog ng kaligayahan ng isang bata. Sinundan ito ng tawa ng kapatid niya. Napahinto si Luna sa pagtulak, ang mga kamay ay nanginginig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong milagro. Ang tunog ng kanilang mga halakhak. Ang musika na nawala sa bahay na ito sa loob ng mahigit 1 taon. Ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Nakatayo si Alejandro sa likod ng salamin ng French door, hindi makagalaw. Ang tanawin sa harap niya ay parang isang panaginip. Ang kanyang 2 anak, ang kanyang mga anak, na matagal nang nawala sa sarili nilang mundo ng katahimikan, ay tumatawa. Hindi isang simpleng ngiti, hindi isang maliit na nangisi. Ito ay isang dalisay, malakas, at walang halong halakhak. Ang uri ng halakhak na dapat marinig sa bawat tahanan. Ang tunog na matagal na niyang hinahanap-hanap, na akala niya ay hindi na niya maririnig pang muli. Ang puso ni Alejandro, na matagal nang manhid at nababalutan ng yelo, ay nakaramdam ng isang bitak. At mula sa bitak na yon, isang mainit na agos ng emosyon ang dumaloy. Isang halo ng ginhawa, pasasalamat, at isang bagay na hindi niya pinangalanan. Si Luna. Nakatayo lang ito sa likod ng siisaw. Hindi ito nakahawak. Tanging isang malawak at matamis na ngiti ang nasa mga labi. Ang mga mata nito ay nagniningning. Tila sinasalamin ang saya ng 2 bata. Sa sandaling iyon, hindi ito isang empleyado. Hindi ito isang yaya o isang caregiver. Para siyang isang anghel. Isang himala. Hindi niya namalayang naglalakad na pala siya palabas. Ang mamahalin niyang sapatos na katad ay lumulubog sa malambot na damuhan. Ang tanging gusto niya ay ang mapalapit sa milagrong iyon na marinig ang musikang yon ng mas malinaw. Nang maramdaman ni Luna ang kanyang presensya, bahagya itong nagulat. Biglang nawala ang nangiti nito, napalitan ng formal na ekspresyon na para bang nahuli sa isang bagay na hindi dapat ginagawa. "Sir," sabi nito, medyo yumuko pa. Umiling si Alejandro. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang mga salitang salamat ay parang kulang na kulang. "Huwag," sabi lang niya. Ang boses ay medyo paos.
Huwag kang tumigil. Tumango si Luna at marahang itinulak muli ang si Isaw. Nagpatuloy ang tawanan. At si Alejandro, ang makapangyarihang CEO ng Montemayor Group of Companies, ay naupo sa damuhan. Hindi na inalintana ang gusot sa kanyang designer suit. Pinanood niya lang sila. Pinakinggan niya lang sila. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang umuwi na siya. Kinagabihan, sa hapagkainan, kakaiba ang lahat. Karaniwan, ang maririnig lang ay ang tunog ng mga kubyertos. Ngayon, bagamat hindi pa rin nagsasalita sina Eli at Noah, mas alerto sila. Mas may buhay ang kanilang mga mata. Paminsan-minsan, tumitingin sila kay Luna at may bahagyang nangiti sa kanilang mga labi. Manang, tawag ni Alejandro sa hepe ng kanilang mga kasambahay. Mula ngayon, kung ano ang kinakain ni Luna, iyon din ang ihahain niyo para sa akin. Nakita niya ang bahagyang pamumula sa mga pisngi ni Luna na nakayukulang sa kanyang plato. Hindi na siya bumalik sa opisina pagkatapos ng hapunan. Sa halip na naupo siya sa sala, nagkunwaring nagbabasa ng mga papeles, pero ang totoo, pinagmamasdan niya si Luna habang tinutulungan nito ang kambal sa isang puzzle. May kakaibang kapayapaan sa paraan ng pagkilos nito. Walang pilit, walang pagmamadali. Tila ba ang oras ay bumabagal kapag nasa paligid siya? At sa kapayapaang yon, naramdaman ni Alejandro na ang sarili niyang mga balikat na laging tensyonado ay unti-unting nagre-relax. Nagsisimula na siyang maniwala na marahil, posible palang maayos ang lahat. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang meeting, tumunog ang kanyang private line. Si Dr. Alcaraz, isa sa mga naunang psychologist ng mga bata, ang pinakamayabang sa kanilang lahat. Alejandro, bungad nito, ang boses ay may bahid ng pagmamataas. Nakarating sa akin ang balita. You hired a simple nanny, an unqualified person to handle your children's delicate condition. Kumunot ang noo ni Alejandro. Dr. Alcaraz, I'm in a meeting, and my children's welfare is my business. It becomes my business when I hear about potential negligence. Tumaas ang boses ng doktor. Ang trauma ay hindi nilalaro, Alejandro. Hindi ito dinadaan sa mga kanta-kanta o simpleng paglalaro. It requires professional, clinical intervention. The girl you hired could be doing more harm than good. Baka mas lalo lang niyang ilubog ang mga bata sa kanilang mundo. They laughed yesterday. Simpleng sagot ni Alejandro. They laughed for the first time in over a year. Did your clinical intervention ever achieve that? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. That's a fluke, sabi ni Dr. Alcaraz, pero halatang natinag. Be careful, Alejandro. I am morally obligated to report this to the Child Welfare Agency if I feel that your children are in an unsafe environment. Isang banta. Do what you must, doctor. Malamig na sagot ni Alejandro bago ibaba ang telepono. Ngunit ang mga salita ng doktor ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng pag-aalala sa kanyang isip. Paano kung tama ito? Paano kung ang saya na nakita niya kahapon ay pansamantala lang? Pinilit niyang iwaksi ang mga pagdududa. Ang resulta ang mahalaga, at ang resulta ay ang mga halakhak ng kanyang mga anak. Iyon ang katotohanang pinanghahawakan niya. Nang gabing iyon, umuwi siya nang may dalang determinasyon na protektahan ang bagong sibol na pag-asang ito. Ngunit pagpasok niya sa pinto, hindi ang pamilyar na katahimikan ang sumalubong sa kanya, kundi isang boses. Isang boses ng babae na hindi niya kilala. At syempre, na-miss ko kayo ng sobra, mga anghel ko. Ang tagal-tagal hinintay ni tita na makita kayo. Sa sala, nakatayo ang isang babaeng elegante, nakasuot ng mamahaling damit at yakap-yakap ang kanyang dalawang anak. Sina Eli at Noah ay tila mga estatwang bato sa mga bisig nito. Nang makita siya ng babae, isang malawak at perpektong nangiti ang gumuhit sa mga labi nito. Isang nangiti na hindi umabot sa mga mata.
Alejandro, darling, sabi nito. Ang boses ay matamis na parang pulot. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, iniwan ang naninigas na kambal. Hindi mo na siguro ako natatandaan. Ako si Lorna, kapatid ako ni Isabela. Hinalikan siya nito sa pisngi, isang malamig at tuyong halik. Nandito ako, bulong nito. Ang mga mata ay may kakaibang kislap para tumulong. May mga tao na dumarating na parang ambon, maginaw sa simula pero nagbibigay buhay. At may mga tao na dumarating na parang isang makapal na hamog, maganda tingnan mula sa malayo. Pero kapag nasa loob ka na, hindi ka na makahinga. Ganoon ang pakiramdam ni Luna kay Tita Lorna. Ang pagdating nito ay biglaan at sapilitan. Pumasok ito sa mansyon na tila pag-aari niya ang lugar. Dala ang matapang na pabango na kumapit sa hangin at ang mga ngiting perpekto, pero walang init. Niyakap nito ang kambal ng napakahigpit, isang yakap na hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi ng pag-aari. Nakita ni Luna kung paano manigas ang maliliit na katawan ni Eli at Noah sa mga bisig nito. Ang tawa na natuklasan lang nila kahapon ay muling nabaon sa ilalim ng isang bagong uri ng katahimikan, isang katahimikang puno ng tensyon. Napakagaganda ninyong mga bata. Manang-mana sa mami niyo, sabi ni Lorna habang hinahaplos ang buhok ni Eli na pilit namang umiiwas. Sa mga sumunod na araw, sinimulang iparamdam ni Lorna ang kanyang presensya. Isang hapon, dumating ito na may dalang malalaking kahon. Mga laruan para sa mga anghel ko. Masayang anunsyo nito. Binuksan nito ang mga kahon at inilabas ang isang kumikinang na tablet, isang drone na may remote control at isang robot na nagsasalita ng Ingles. Mamahalin, moderno, malamig. Tiningnan lang ni Eli at Noah ang mga laruan. Tiningnan nila si Lorna. Pagkatapos, ang kanilang mga mata ay lumingon kay Luna, na para bang nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin. Ngumiti lang si Luna at marahang tumango. Pero kahit isang laruan ay hindi nila ginalaw. Naramdaman ni Luna ang titig ni Lorna sa kanya, isang titig na mapanuri. Nang gabing iyon, sa hapunan, ang tensyon ay halos nahihiwa sa hangin. Si Alejandro ay tahimik, pinagmamasdan ng lahat. Luna, iha, biglang sabi ni Lorna sa gitna ng pagkain. Ang boses ay sobrang tamis. Pasensya na sa tanong ko, ha? Saan ka nga pala nag-aral ng child development? Baka may mairekomenda kang libro para mas maintindihan ko ang pinagdadaanan ng mga pamangkin ko. Natigilan ang lahat. Maging ang mga kasambahay na naghahain ay bahagyang napahinto. Naramdaman ni Luna na lahat ng mata ay nasa kanya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi po ako nakapagtapos, Ma'am Lorna. Mahinang sagot niya, nakayuko sa kanyang plato. Ang alam ko lang po ay kung paano mag-alaga. Oh, sabi ni Lorna, at sa isang salitang iyon, nakapaloob ang lahat ng panghuhusga sa mundo. Ganoon ba? I see. Her results speak for themselves, tita. Madiing sabi ni Alejandro. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Luna ang isang tao na ipinagtatanggol siya. Ngumiti lang si Lorna. Of course, darling. Ang mahalaga naman ay ang kapakanan ng mga bata. Ang pinakamasakit na sandali ay dumating kinabukasan. Masayang-masaya si Ellie. Katatapos niya lang iguhit ang isang larawan, ang una niyang obra maestra. Ipinakita niya ito kay Luna. Nasa gitna ang isang siisaw. Sa isang dulo ay siya at si Noah. At sa likod, nakangiting nagtutulak ay si Luna, isang pamilya. Ang ganda-ganda naman nito, Ellie, sabi ni Luna. Ang puso ay lumulundag sa tuwa. Isang paraan ng komunikasyon, isang tagumpay. Biglang dumaan si Lorna, may dalang isang baso ng tubig. Ano yan, Apo? At sa isang iglap, natapilok ito. Ang tubig mula sa kanyang baso ay bumuhos, direkta sa papel na hawak ni Luna. Ang mga kulay ay naghalo-halo. Ang mga guhit ay nabura.
Ang masayang larawan ay naging isang malungkot na mantsa. "Oh my goodness! I'm so clumsy!" sabi ni Lorna. Ang kamay ay nasa bibig, pero ang mga mata ay walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Napatingin si Luna kay Ailey. Ang ningning sa mga mata ng bata ay nawala. Napalitan ng namumuong luha. Binitawan nito ang basang papel at tumakbo papasok sa kanyang kwarto. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Luna. Sinundan niya ang bata. Iniwan si Lorna sa hardin. Sa sandaling iyon, alam na niya, hindi iyon aksidente. Iyon ay isang atake, isang mensahe. Kinagabihan, hindi mapakali si Luna. May mali. May isang bagay na napakadilim na bumabalot sa magandang bahay na ito. Hating gabi na nang bumaba siya para uminom ng tubig. Tahimik ang buong bahay. Ngunit sa pagdaan niya sa tapat ng opisina ni Alejandro, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto at may manipis na sinag ng ilaw mula sa loob. Sumilip siya at doon nakita niya si Lorna. Bukas ang isa sa mga drawer ng mesa ni Alejandro at may mga dokumentong hawak ito. Napatakip si Luna sa kanyang bibig, nagtatago, nagnanakaw, pero hindi yun ang pinakamasama. Umatras siya, dahan-dahan, ayaw gumawa ng ingay. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang mahinang boses ni Lorna mula sa opisina. May kausap ito sa cellphone. "Oo, malapit na," bulong nito. "Kailangan lang natin ng tamang tiyempo, isang sandaling paghinto. Huwag kang mag-alala sa kanya." "Oo, kontrolado ko ang lahat." Napatigil si Luna sa paghinga. Pinakikinggan ang bawat salita. "Akin ang mga bata at sayo ang pera." Nararamdaman ni Alejandro na ang mga pader ng kanyang mansyon ay unti-unting lumalapit sa kanya na parang gustong siyang durugin. Ang kapayapaang idinala ni Luna ay unti-unting tinatabunan ng isang ningining, isang aninong may pangalang Lorna. "Hindi mo naman kasalanan, Alejandro," sabi sa kanya ni Lorna isang gabi, habang nag-iinuman sila ng brandy sa sala. Ang boses nito ay malambing, puno ng pekeng awa. Isabella was complicated. Masyado siyang maramdamin. Siguro ay hindi niya nakayanan ang pressure ng pagiging isang Montemayor. Sa bawat salita, tila si Lorna ay nagtatanim ng lason sa kanyang isipan. Pinipinta nito ang isang larawan ni Isabella bilang isang biktima, isang malungkot na kaluluwa. At sa larawang yon, si Alejandro ang anino sa likod. Ang dahilan ng kanyang kalungkutan. "Ginawa ko ang lahat para sa kanya," mariing sagot ni Alejandro. "Alam ko, darling. Alam ko," sabi ni Lorna. Tinatapik ang kanyang kamay. Pero minsan, ang lahat ng isang lalaki ay hindi sapat para sa isang babae. Kasabay ng mga lason sa loob ng bahay ay ang mga atake mula sa labas. Isang umaga, ipinakita sa kanya ng kanyang abogado, si Attorney Reyes, ang isang article mula sa isang sikat na gossip blog. CEO Harris, pinababayaan ang mga anak sa isang mystery nanny? Nariyan ang isang malabong litrato niya at isang mas malabong litrato ni Luna na kuha mula sa malayo habang naglalaro sila sa hardin. Ang article ay puno ng mga pahiwatig. Isang amang walang pakialam, isang yayang walang background, mga batang may trauma na nasa panganib. "Alejandro, this is bad," sabi ni Attorney Reyes, ang mukha ay seryoso. "From a legal standpoint, nagiging masama ang public perception sa'yo. Kung itutuloy ni Lorna ang banta niya, gagamitin niya ito laban sa'yo." "Anong banta?" naguguluhang tanong ni Alejandro. Tumawag siya sa opisina. Nagpapahiwatig ng custody battle. Sinasabi niyang napapabayaan mo raw ang mga bata. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Alejandro. Ang mga anak niya, ang kunin sa kanya. "That's absurd! She's lying!" sigaw ni Alejandro, tumatayo at humahampas sa mesa. "I know," kalmadong sagot ng abogado. "Pero sa korte, ang perception ay kasing halaga ng katotohanan. At sa ngayon, ang perception ay hindi pabor sa'yo."
Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. I have to be frank. Ang pinakamadaling paraan para maayos ito ay ang tanggalin mo ang yaya. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Alejandro. Tanggalin si Luna. Ang tanging liwanag na nakita niya sa loob ng isang taon? No. Mabilis niyang sagot. Absolutely not. Alejandro, listen to me. No, you listen. Giit niya. Ang boses ay puno ng bagsik na kahit siya ay nagulat. That woman, si Luna, she's the only one who got through to them. Narinig mo ba ako? Tumawa ang mga anak ko dahil sa kanya. At hindi ko hahayaang tanggalin iyon ng kahit sinong kamag-anak na bigla na lang sumusulpot o ng kahit anong maruming article. Natigilan si Attorney Reyes. Ngayon lang nito, nakita si Alejandro na ganito ka-emosyonal. Kung ganoon, sabi ng abogado, pagkatapos ng ilang sandali. Then prepare for a fight because she will not make this easy for you. Nang hapong yon, habang pauwi, puno ng galit at determinasyon ang puso ni Alejandro. Lalabanan niya ito. Poprotektahan niya ang kanyang mga anak. Poprotektahan niya si Luna. Pero ang lahat ng tapang na yon ay gumuho nang makita niya si Luna. Nakaupo ito sa isang bench sa hardin, sa parehong lugar kung saan niya unang nakita ang mga anak niyang tumawa. Nakayuko ito. Ang mga balikat ay nanginginig. Lihim na umiiyak. Nakatayo lang si Alejandro sa malayo. Pinapanood siya. Alam niya kung bakit. Siguradong nabasa na nito o narinig ang mga tsismis. Siya ang dahilan ng sakit na ito. Ipinasok niya ito sa kanyang magulong mundo. At ngayon, ito ang nasasaktan. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Ang gusto niya lang gawin ay ang lumapit, ang punasan ang mga luha nito, at ang sabihing aayusin niya ang lahat. Pero bago pa siya makagalaw, may sumalubong sa kanya sa pinto. Isang lalaking nakauniporme, may dalang isang makapal na brown envelope. Mr. Alejandro Montemayor, formal na tanong ng lalaki. Ako nga, sagot niya, ang mga mata ay nasa sobre. Pinadadala po ng korte. Kinabahan si Alejandro. Kinuha niya ang sobre. Ang kanyang mga kamay na kayang pumirma ng mga kontratang milyon-milyon ang halaga ay bahagyang nanginginig. Ano ito? Tanong niya. Kahit alam na yata ng puso niya ang sagot. Summons po, sir. At kopya ng petisyon. Dahan-dahan, binuksan niya ang sobre. Hinila niya ang makapal na mga papel. At doon, sa unang pahina nakasulat sa malalaki at itim na letra ang mga salitang sisira sa lahat. Petition for sole custody. Petitioner, Lorna Reyes Villacorta Respondent, Alejandro Montemayor. Grounds, child negligence, endangerment of mental and emotional welfare. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga salita ay lumabos sa harap ng kanyang mga mata. Ito na. Hindi na ito isang banta. Ito na ang simula ng giyera. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Hindi na ito simpleng chismis sa blog. Opisyal na ito. Nasa TV, nasa radyo, nasa mga dyaryo. Ang pangalan ni Alejandro Montemayor ay dinudungisan. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang anino na walang pangalan, na tinutukoy lang bilang ang yaya. Siya, si Luna ang anino na yon. Nakita niya ang kanyang larawan sa isang article online. Malabo, pero siya pa rin iyon. Sa ilalim ang comment section ay isang ilog ng lason. Gold digger, sabi ng isa. Ginayuman niya siguro yung mga bata, kaya ganon. Sabi ng isa pa. Kawawang mga bata, mula sa isang nanay na nang-iwan, napunta sa isang yayang manggagamit. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sila, na walang alam sa mga gabing pinakinggan niya ang pag-iyak ni Noah. Walang alam sa pagguhit ni Eli. Walang alam sa unang halakhak na narinig niya sa sisaw. Hinuhusgahan nila siya. Siya, na ang tanging kasalanan ay ang mahalin ang dalawang batang hindi niya kadugo.
Naramdaman niya ang pagbabago sa loob ng bahay. Ang ibang mga kasambahay ay umiiwas sa kanyang tingin. May mga bumubulong kapag dumadaan siya. Dati, siya ay isang pag-asa. Ngayon, siya na ang problema. Si Alejandro ay ginawa ang lahat para hindi niya ito maramdaman. "Huwag mo silang pansinin, Luna," sabi nito isang gabi. Ang boses ay pagod pero matatag. "We will fight this. Ipinag-utos ko na sa mga abogado ko. We will win." Ngumiti si Luna, isang pilit na ngiti. Pinaniwala niya itong naniniwala siya. Pero sa loob-loob niya, isang malamig na katotohanan ang unti-unting lumalamon sa kanya. Ang dahilan kung bakit malakas ang laban ni Lorna ay dahil sa kanya. Siya ang bala. Siya ang armas na ginagamit laban kay Alejandro. Hanggat nandito siya, may butas ang depensa nito. Hanggat nandito siya, patuloy na masasaktan ang pamilyang ito. Ang pagmamahal minsan ay hindi tungkol sa pananatili. Minsan, ito ay tungkol sa paglisan. Iyon ang naging desisyon niya. Isang desisyong dumurog sa sarili niyang puso bago pa man niya ito isagawa. Ang huling araw niya sa mansyon ay ginugol niya na parang isang normal na araw. Pero sa bawat sandali, nag-iimbak siya ng mga alaala. Kinabisado niya ang itsura ng buhok ni Ili kapag tinatamaan ng araw sa hardin. Sinaulo niya ang tunog ng paghinga ni Noah kapag natutulog ito sa hapon. Nagluto sila ng cookies at pinabayaan niyang magkalat sila ng harina sa buong kusina. Nagbasa sila ng libro at hinayaan niyang ulit-ulitin ang paborito nilang parte kahit kabisado na niya. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay nang mas matagal kaysa sa karaniwan. Niyakap niya sila ng mas mahigpit. "Mahal na mahal ko kayo," bulong niya sa buhok nila habang yakap-yakap niya sila bago matulog. "Huwag na huwag niyong kakalimutan yan, ha?" Hindi nila naintindihan. Tumangulang sila at pumikit. Hating gabi, nakatayo si Luna sa gitna ng kanyang maliit na kwarto. Hawak ang isang bag na halos walang laman. Ang tanging isinulat niya ay isang maikling liham para kay Alejandro. "Sir Alejandro, patawad po. Kailangan ko na pong umalis. Ginagawa ko po ito para kina Eli at Noah. Sila po ang pinakamahalaga. Salamat po sa lahat ng tiwala. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos din po ang lahat." Nagpapasalamat, Luna, inilapag niya ito sa ibabaw ng kanyang kama. Bawat hakbang papalabas ng kwarto ay parang may mga karayom na nakatusok sa kanyang mga paa. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan siyang bumaba sa engrandeng hagdanan. Ang mga portrait sa dingding ay tila nakatingin sa kanya nang huhusga. Narating niya ang malaking pinto sa ibaba. Ito na yon. Isang pihit lang sa seradura at lalabas na siya sa buhay nila. Maglalaho tulad ng ginawa ni Isabela. Ang pagkakaiba lang, ginagawa niya ito dahil sa pagmamahal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Paalam, Eli. Paalam, Noah." Huminga siya ng malalim at inilapat ang kanyang kamay sa malamig na metal ng doorknob. Ngunit bago pa man niya ito mapihit, naramdaman niya ito. Isang maliit, mainit na haplos. Isang paghila sa laylayan ng kanyang damit. Napabitiw siya sa doorknob. Dahan-dahan siyang lumingon, ang puso ay parang gustong sumabog. Nakatayo sa likod niya, sa dilim ng pasilyo, si Eli. Ang mga mata nito ay malaki at puno ng luha. At sa likod ni Eli, nakahawak sa kapatid ay si Noah. Ang muka ay basang-basa rin sa pag-iyak. Hindi niya alam kung paano sila nagising o kung paano nila nalaman. Ang alam niya lang, narito sila. At ang kamay ni Eli ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit, na para bang ang buhay nito ay nakadepende doon. Hindi makatulog si Alejandro. Pabiling-biling siya sa kanyang malawak na kama, pero ang kanyang isip ay isang magulong karagatan. Ang mga salita ng abogado, ang mukha ni Lorna, ang larawan ni Luna na umiyak sa hardin.
Bumangon siya. Kailangan niya ng alak o ng hangin o ng kahit ano na magpapamanhid sa sakit. Habang bumababa siya sa hagdan, ang katahimikan ng bahay ay tila mas mabigat kaysa dati. Isang katahimikang nagbabadya na parang ang hangin mismo ay nagpipigil ng hininga. At doon, sa ibaba, sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga bintana, nakita niya sila. 3 anino. Si Luna, nakatayo sa tapat ng pinto. Ang kamay ay nasa doorknob. May isang maliit na bag sa sahig sa tabi niya. Aalis siya. Ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang malaking bato. Aalis siya. Susuko siya. At kasama niya, aalis din ang tanging pag-asa na natitira sa bahay na ito. Naramdaman niyang gumuho ang kanyang mundo. Gusto niyang sumigaw, tumakbo, pigilan siya. Pero bago pa man siya makagalaw, nakita niya ang 2 pang anino. Sina Eli at Noah, nakatayo sa likod nito. At nakita niya ang pagkapit ng isang maliit na kamay sa damit ni Luna. Napatigil ang lahat. Ang oras, ang kanyang paghinga. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang tunog, isang boses, napakaliit, nanginginig, at basag sa pag-iyak, pero isang boses. Huwag! Si Eli, ang kanyang anak, nagsalita. Para itong isang kulog na bumasag sa kalangitan ng kanyang kaluluwa. Isang salita na bumasag sa isang taon ng katahimikan. Parang hindi pa yon sapat. Sumunod ang isa pa. Isang mas maliit na boses, mas puno ng hikbi. Huwag! Si Noah, nagsalita rin, humihiling, nagmamakaawa. Ang puso ni Alejandro ay hindi lang tumibok. Sumabog ito. Sa 1,000 piraso ng sakit, pag-asa at milagro, hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Mabilis, pababa ng hagdan, patungo sa kanila. Nakita siya ni Luna. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata nito. Akala siguro nito ay magagalit siya, pero hindi siya tumingin dito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa 2 maliliit na mukha na basang-basa ng luha. Ang kanyang 2 anak na nakahanap muli ng kanilang mga boses para lang pigilan ng isang tao na umalis. Sa isang iglap, nawala ang CEO, nawala ang bilyonaryo, nawala ang 1 taon ng pagkabigo at galit. Ang natira ay isang ama. Lumuhod si Alejandro sa marmol na sahig. Hindi niya ininda ang sakit. Inunat niya ang kanyang mga braso at sa unang pagkakataon, hindi sila umiwas. Sabay silang tumakbo papalapit sa kanya, sa mga yakap niya. At sa gitna nila, naroon pa rin si Luna na hinahatak din ng mga bata palapit hanggang sa maging isa na lang silang grupo ng mga taong umiiyak, nanginginig, at magkakayakap sa dilim. Hindi na 3, iisa na lang sila. Hawak-hawak, parang mga taong nasa gitna ng isang malakas na bagyo, kumakapit sa isa't isa para hindi tangay ng hangin. Naramdaman ni Alejandro ang mga luha na dumadaloy sa sarili niyang mga pisngi, mga luhang matagal na niyang kinimkim. Nang sa wakas ay humupa ang mga hikbi, dahan-dahan siyang kumalas. Hinawakan niya ang mga mukha ng kanyang mga anak. Buhay, nagsasalita, isang milagro. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at tiningnan niya si Luna. Wala na ang lahat ng pagdududa, wala na ang mga salita ng abogado, ang laso ni Lorna, ang takot sa sasabihin ng mundo. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng may dalang ulan at nagdala rin ng bahaghari, ang babaeng nagbalik ng mga halakhak, ang babaeng nagbalik ng mga salita. Ang babaeng nagbalik sa kanyang pamilya. Tumayo si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Luna. Ang mga luha ay natuyo na sa kanyang mukha, napalitan ng isang bagay na mas matibay, determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ni Luna, ang parehong kamay na nakahawak kanina sa doorknob.
mahigpit, mainit, isang pangako. Hindi ka aalis, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado, pero may bigat na parang bakal. Narinig mo ba ako? Tumango si Luna. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha at pagkalito. Lalaban tayo, pagpapatuloy ni Alejandro. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito, kasabay ng paghawak ng mga anak niya sa kabilang kamay ni Luna. Magkasama. Ang salitang magkasama ay nagbago ng lahat. Para itong isang magic spell na bumura sa takot sa puso ni Luna at pinalitan ito ng isang bagong damdamin na hindi pa niya naramdaman dati. Ang tapang na lumaban. Hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, ang mansyon ay naging isang war room. Si Attorney Reyes ay dumating ng maaga. Ang muka ay naghahalo. Ang pagtataka at pag-asa ng marinig ang balita tungkol sa pagsasalita ng kambal. This is a game changer, Alejandro, sabi ng abogado. Pero kailangan nating patunayan sa korte na ang pagbabagong ito ay dahil kay Luna at hindi isang random occurrence. Nagtipon sila sa opisina ni Alejandro. Ang malaking mesa na dati ay puno ng mga business proposal ay ngayon ay puno ng mga legal na dokumento. Mayroon ka bang ebidensya? Tanong ni Attorney Reyes na nakatingin kay Luna. Kahit anong record ng progress nila. Mga notes, videos, napayuko si Luna. Ang kanyang mga pamamaraan ay hindi nakasulat sa libro. Ang kanyang mga tagumpay ay hindi nasusukat sa mga chart. Paano niya ipapaliwanag sa isang abogado ang kapangyarihan ng tahimik na pag-upo sa tabi ng isang umiiyak na bata? Wala po akong ganoon, sir. Mahina niyang sagot. Naramdaman na naman ang pamilyar na hiya sa kanyang kakulangan. Hindi po ako professional. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ng abogado. Si Alejandro naman ay tiningnan siya, hindi nang huhusga, kundi naghihintay. Bigla, may naalala si Luna. Isang bagay na hindi niya itinuring na ebidensya. Isang bagay na para sa kanya ay isang simpleng koleksyon lang ng mga alaala. Sandali lang po, sabi niya, at mabilis na lumabas ng opisina. Umakyat siya sa silid laruan. Sa ilalim ng bintana, may isang maliit at lumang baul na kahoy. Dito niya itinatago ang lahat ng mga kayamanan na ibinigay sa kanya ng mga bata. Dinala niya ang maliit na baul pababa. Medyo maalikabok ito at simple lang tingnan. Inilapag niya ito sa gitna ng mamahaling mesa ni Alejandro. Nagtatakang tiningnan siya ng dalawang lalaki. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Sa loob, walang mga dokumento, walang mga scientific report. Ang laman nito ay buhay. Inilabas niya ang mga ito isa-isa. Isang tumpok ng mga papel, mga drawing. Ang mga unang guhit ni Eli ay mga simpleng linya lang na walang hugis. Unti-unti, nagkaroon ito ng anyo. Isang araw, isang bahay, mga bulaklak. Inilabas niya ang isang maliit na ibon na gawa sa clay. Medyo pipi ang isang pakpak. Ginawa po ito ni Noah, sabi niya. Inilabas niya ang isang kwintas na gawa sa mga dahon at maliliit na bato. Noong una, si Attorney Reyes ay mukhang nalilito. Hindi sigurado kung ano ang halaga ng mga ito. Pagkatapos, kinuha ni Luna ang kanyang luma at medyo basag na cellphone. Wala po akong video, sabi niya. Pero minsan kapag nagkukwento ako, nire-record ko po ang sarili ko. Para lang may marinig sila kahit wala ako sa tabi nila. Binuksan niya ang isang audio file. Ang unang maririnig ay ang boses niya. Mahina at malambing. Nagkukwento tungkol sa isang munting alitaptap na nawawala sa dilim. Kasabay ng boses niya ay ang tunog ng hangin sa hardin. Tahimik. Walang sagot mula sa mga bata. See? Wala naman. Simula ni Attorney Reyes. Shh! Sabi ni Alejandro. Ang mga mata ay nakapikit. Tila dinadama ang bawat tunog. Pinakinggan nila ang ilang segundo pa ng pagkukwento ni Luna.
At doon, sa pinakadulo ng recording, bago ito matapos, may isang halos hindi marinig na tunog. Isang buntong hininga, isang maliit, malalim na buntong hininga mula sa isang bata. Napamulat si Alejandro. Tumingin siya kay Attorney Reyes na ngayon ay nakakunot ang noo, nakikinig ng mas mabuti. "That's Noah," bulong ni Alejandro. Ganyan ang tunog ng buntong hininga niya kapag pagod na siya. Binuksan ni Luna ang isa pang file. Kwento naman ito tungkol sa isang pusang aakyat baba sa bubong. Sa kalagitnaan ng kwento, may mahinang tunog ng paggalaw. Pagkatapos, isang mahinang kaluskos. "That day," sabi ni Luna, naaalala ang sandali. "Inabot po sa akin ni Eli ang isang dahon habang nagsasalita ako." Patuloy silang nakinig. Sa bawat recording, may maliliit na tunog na sumasagot. Isang pag-ubo, isang pag-usog, isang paghikab. Mga patunay ng buhay. Mga patunay na hindi lang sila nakikinig, kundi nagre-react. Si Attorney Reyes ay dahan-dahang tumatango. Ang pagdududa sa kanyang muka ay napapalitan ng pagkamangha. "This is unconventional," sabi niya. "But this is powerful. It shows a timeline. It shows response." Habang abala ang abogado sa pakikinig sa mga audio file, ang mga mata ni Alejandro ay napunta sa mga drawing na nakakalat sa mesa. Kinuha niya ang mga ito, pinag-aaralan ang bawat isa. Ang mga simpleng guhit ay unti-unting nagiging mas komplikado. Mayroon ng mga mukha, mga ngiti. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang huling drawing na ginawa ni Eli, ang isa na natapunan ng tubig ni Lorna, pero sinubukan ni Luna na patuyuin at ayusin. Medyo lukot na ang papel at may mantsa pa rin. Pero malinaw pa rin ang guhit. Dalawang maliliit na bata, umiiyak, nakatayo sa harap ng isang malaking bahay. At sa gilid, isang babaeng may mahabang buhok, nakatalikod sa kanila. Ang babae ay naglalakad palayo, patungo sa isang itim na kotse na naghihintay sa kalsada. Parang may malamig na kamay na humaplos sa batok ni Alejandro. Isang alaala ang biglang bumalik. Ang araw na umalis si Isabela. May sinabi ito tungkol sa pagpunta sa isang retreat kasama ang mga kaibigan. Ang huling nakita niya ay ang pagsakay nito sa kotse ng isang kaibigan. Isang itim na sedan. "Luna," sabi ni Alejandro. Ang boses ay seryoso at mababa. Itinuro niya ang drawing. Kailan niya ito ginuhit? Napatingin si Luna. "Nung araw po bago dumating si Ma'am Lorna," sagot niya. "Pagkatapos ko pong ayusin yung sisaw, kinuwento niya po sa akin sa pamamagitan ng pagguhit na nalulungkot siya kasi may umalis." Tinitigan ni Attorney Reyes ang drawing, lumapit ito para makita ng mas malinaw. Tinitigan niya ang itim na kotse, tinitigan niya ang nakatalikod na babae, tinitigan niya ang dalawang umiiyak na bata na naiwan. Ito ay higit pa sa isang simpleng drawing ng kalungkutan. Bulong ng abogado na parang kinakausap ang sarili. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alejandro. Ang mga mata ay puno ng isang bagong teorya. "This isn't just a drawing of sadness. This is a memory. This is a testimony." Ang korte ay isang malamig na lugar. Ang mga dingding na gawa sa kahoy at ang matataas na kisame ay tila nilalamon ang lahat ng init at emosyon. Iniiwan lamang ang matigas at walang awang litanya ng batas. Nakaupo si Alejandro sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang mamahaling suit ay parang isang baluti na hindi sapat para protektahan ang kanyang kinakabahang puso. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Lorna. Nakasuot ito ng puti, na para bang isang inosenteng anghel. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala, isang maskara na perpektong-perpekto para sa huwes at sa mga manunood. Ang unang bahagi ng paglilitis ay isang torture para kay Alejandro. Isa-isang tumayo ang mga eksperto na tinawag ng panig ni Lorna, si Dr. Alcaraz at ang iba pang mga psychologist na nabigo sa kanyang mga anak.
Ipininta nila ang isang larawan niya bilang isang amang pabaya, isang taong mas inuuna ang negosyo kaysa sa sariling pamilya. Mr. Montemayor's approach was always clinical, sabi ni Dr. Alcaraz sa stand. He wanted a quick fix. He treated his children's trauma like a business problem, not a delicate emotional wound. Pagkatapos, tumestigo ang ilang mga dating kasambahay na halatang binayaran ni Lorna. Pinalabas nila na si Luna ay isang kakaibang babae na kinukulam ang mga bata sa kanyang mga bulong at mga kwento. Napakuyom ang mga kamao ni Alejandro sa ilalim ng mesa. Bawat salita ay isang kasinungalingan, isang patalim na sumusugat sa kanya. Nang si Luna na ang tinawag para tumestigo, naramdaman niyang humigpit ang kanyang paghinga. Ang abogado ni Lorna ay parang isang asong ulol, mabangis at walang awa. Miss Reyes? Simula ng abogado, ang boses ay puno ng pangmamaliit. Wala kang formal na edukasyon sa child psychology, tama ba? Tama po, sagot ni Luna. Ang boses ay nanginginig. Wala kang lisensya, wala kang training. Sa madaling salita, isa ka lang simpleng yaya? Opo. At sa kabila niyan, sa tingin mo ay mas magaling ka pa sa mga doktor na may master's at doctorate degrees. Hindi po sa ganoon. Pero iyon ang nangyari, hindi ba? Dumating ka at sa isang iglap, lahat sila ay tinanggal. At ikaw, ang walang kwalipikasyong yaya, ang naiwan. Sabihin mo sa korte, Miss Reyes, ano ang ginawa mo sa mga batang yon? Tumingin si Luna sa huwes, pagkatapos ay kay Alejandro. Huminga siya ng malalim. At nang magsalita siyang muli, ang panginginig sa kanyang boses ay nawala. Napalitan ng simpleng katapatan. Minahal ko po sila, sabi niya. Nakinig po ako sa katahimikan nila at nanatili po ako sa tabi nila. Ang buong silid ay natahimik. Nang si Lorna na ang tumestigo, ito na ang kasukdulan ng kanyang pag-arte. Umiyak ito, nagpunas ng mga pekeng luha at ikinuwento kung gaano niya kamahal ang mga pamangkin niya at kung gaano siya nag-aalala sa kanilang kapakanan sa kamay ng isang estranghero. Ang gusto ko lang po, Your Honor, ay ang kaligtasan nila, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Natatakot po ako para sa kanila. Pagkatapos nito, tumayo si Attorney Reyes. Oras na para sa kanila. Wala na po kaming ibang tatawaging testigo, Your Honor. Anunsyo niya na ikinagulat ng lahat, lalo na ng panig ni Lorna. Instead, we would like to present our evidence, ang laman ng isang munting baul. Dinala ng isang court aide ang baul at inilagay sa harap ng huwes. Isa-isang iprinesenta ni Atty. Reyes ang mga ebidensya, ang mga drawing, ang clay na ibon, at ang cellphone ni Luna. Your Honor, we would like to play a series of audio recordings. Ipinatugtog ang mga ito, ang boses ni Luna, na pumupuno sa malamig na silid, at ang mga halos hindi marinig na sagot ng mga bata. Ang buntong hininga, ang kaluskos. Ipinakita ni Atty. Reyes ang timeline, ang unti-unting pag-usbong ng reaksyon mula sa mga bata. At pagkatapos, ang huling recording, ang boses ni Luna, kumakanta ng isang pampatulog. At sa dulo, isang mahinang-mahinang boses ng bata na sumusubok sumabay sa kanta. Isang buntong hininga ang maririnig mula sa mga tao sa loob ng korte. Panghuli, inilabas ni Atty. Reyes ang drawing, ang lukot na papel na may larawan ng dalawang batang umiiyak at isang babaeng nakatalikod. Ipinakita niya ito sa korte. Mrs. Villacorta, tanong ni Atty. Reyes, ang boses ay biglang naging matalas. Kinikilala niyo po ba ang eksenang ito? Tumingin si Lorna sa drawing. Ito ay isang malungkot na drawing. Ipinapakita nito ang sakit na nararamdaman ng mga bata mula nang iwan sila ng kanilang ina. Tama po kayo. Ito ay sakit. Ito ay isang alaala, sabi ni Atty. Reyes. Lumapit siya. Ang tanong ko po, Mrs. Villacorta, ay tungkol sa isang specific na detalye.
ang itim na kotse. Biglang namutla si Lorna. Halos hindi mahahalata, pero nakita ito ni Alejandro. Maari niyo po bang sabihin sa korte? Tanong ng abogado. Ang boses ay mababa at madiin. Kung ano ang ibig sabihin ng itim na kotse na ito. Parang bumagal ang oras sa loob ng korte. Lahat ng mata ay nakatuon kay Lorna. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kabanalan ay ngayon ay isang blangkong maskara ng pagkatakot. Ang mga butil ng pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, nauutal niyang sagot. Isa lang yung kotse. Isa lang kotse? Ulit ni Attorney Reyes, dahan-dahang lumalakad na parang isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima. Your Honor, mayroon po kaming bagong ebidensya. Isang kopya ng bank statement mula sa trust fund ng mga bata na may petsang 2 araw bago maglaho, si Mrs. Isabela Montemayor. Ipinakita ng abogado ang dokumento. Ipinapakita dito ang isang withdrawal ng napakalaking halaga, 5 milyong piso, at ang pera ay na-transfer sa isang account na nakapangalan sa isang lalaking kasalukuyang naninirahan sa ibang bansa at nagmamay-ari ng isang itim na sedan na may parehong plate number na nakasulat ng malabo sa drawing na ito. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Kasabay nito, pagpapatuloy ng abogado ay ang testimonya ng gwardiya sa subdivision na nagpapatunay na ang kotse na sumundo kay Isabela noong araw na yon ay hindi sa kanyang mga kaibigan, kundi sa lalaking ito. Tumingin si Attorney Reyes ng diretso kay Lorna. Ang kanyang mga mata ay parang mga kutsilyo. Mrs. Villacorta, tatanungin ko po kayo ulit. Alam niyo po ba ang tungkol sa plano ng inyong kapatid na takasan ang kanyang pamilya, takbuhan ang kanyang mga responsibilidad, at dalhin ang pera ng sarili niyang mga anak? Doon na gumuho ang lahat. Hindi, kasinungalingan yan. Sigaw ni Lorna, tumatayo. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng nabakbak. Wala akong kasalanan. Siya ang may plano ng lahat. Sinubukan ko lang siyang tulungan. Karapatan niyang lumigaya. Huli na ang lahat. Ang kanyang pag-amin, kahit pabaluktot ay isang pag-amin pa rin. Ang huwes ay humampas ng kanyang martilyo, pero ang ingay ng katotohanan ay mas malakas pa. Natalo si Lorna. Hindi lang sa kaso, natalo siya sa sarili niyang kasinungalingan. Ang paglabas nila sa korte ay parang paggising mula sa isang masamang panaginip. Si Alejandro ay nakahawak sa kamay ni Luna at sa unang pagkakataon, hindi niya ito binitawan kahit na maraming kamera ang kumukuha ng kanilang litrato. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkapanalo sa kaso. Ang tunay na tagumpay ay ang paglaya. Paglaya mula sa multo ni Isabela. Paglaya mula sa kasinungalingan na bumalot sa kanilang pamilya. At para sa mga bata, ang pinakamahalaga sa lahat, ang paglaya mula sa bigat ng pag-iisip na sila ang may kasalanan kung bakit sila iniwan. Pag-uwi nila sa mansyon, iba na ang hangin. Ang katahimikan na dati ay parang semento ay napalitan ng isang magaan na pakiramdam. At maya-maya, napuno ito ng mga tunog. Ang mahinang boses ni Eli na nagtatanong kung ano ang kakainin. Ang tawa ni Noah nang habulin siya ni Luna sa hardin. Ang tunog ng isang tahanan. 1 linggo ang lumipas. Si Lorna ay nahaharap sa sarili niyang mga kaso ng perjury at conspiracy. Hindi na nila siya muling nakita. Isang hapon, habang nagkakape si Alejandro sa hardin at pinapanood sina Luna at ang kambal na nagtatanim ng mga bulaklak, lumapit sa kanya si Luna. Sir Alejandro, sabi nito, medyo nahihiya-hihiya pa rin. Alejandro, pagtatama niya. Just Alejandro. Ngumiti ito. Alejandro, may gusto sana akong hilingin. Kahit ano, mabilis niyang sagot. Ang kapatid ko po, si Maya.
Mag-isa lang po siya ngayon sa Tondo. Gusto ko po sanang, kung okay lang, na dito na siya tumira sa atin. Tiningnan ni Alejandro si Luna. Ang babaeng ito, na nagbigay ng lahat para sa kanyang pamilya, ay humihiling ng isang napakaliit na bagay. Tiningnan niya ang mga anak niya, na ngayon ay masayang naglalaro sa lupa, marumi, pero masaya. Dito na sila bubuo ng mga bagong alaala. Hindi lang siya titira dito, sabi ni Alejandro. Tumatayo at lumalapit dito. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Pag-aaralin natin siya sa pinakamagandang eskwelahan. Magiging pamilya tayo. Isang buong pamilya. Nakita niya ang mga luha ng pasasalamat sa mga mata ni Luna. At sa sandaling iyon, alam niya na ang pag-ibig na nararamdaman niya ay hindi na maibabalik. Makalipas ang maraming taon, ang hapagkainan ng mga Montemayor ay maingay. Ma, si Kuya Eli, ayaw ipahiram sa akin yung tablet. Reklamo ng 13 anyos na si Noah. I'm using it for homework. Sagot ng 14 anyos na si Eli na hindi man lang tumitingin mula sa screen. Alejandro, sabihan mo nga ang mga anak mo, sabi ni Luna, pero may ngiti sa kanyang mga labi. Tumawa si Alejandro. Boys, behave. Sa tabi ni Luna ay nakaupo si Maya. Ngayon ay isang magandang dalaga na nag-aaral ng abogasya. Ito na ang kanyang buhay. Magulo, maingay, perpekto. Habang nag-aagawan ng mga bata, napatingin si Eli kay Luna. Nawala ang inis sa mukha nito. Napalitan ng isang malambing na ekspresyon. Ma, sabi nito, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Buti na lang hindi ka umalis noon. Napatigil ang lahat. Ang isang simpleng pangungusap ay nagbalik sa kanila sa gabing iyon, sa madilim na pasilyo, sa harap ng pinto. Ngumiti si Luna. Ang kanyang mga mata ay nag-init at nagluha. Inabot niya ang kamay ni Alejandro sa ilalim ng mesa. Hindi ko kayo kayang iwan, sagot niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal na sinubok ng panahon. Dito ang tahanan ko.